It's a beautiful day today. It's Tuesday, mga kawan. Ang mga marites, nako, wala ngayon kawan dahil nasa Quiapo ngayon, no? Yan. Ang ating mga mahal na marites nasa Quiapo ngayon nagbabawas ng kanilang mga kasalanan, no? Yun eh. Tama yan, no? At syempre kawan, dagdag ko lang sa mga nakakapakinig sa atin dito sa 1FM. Nako, grabe, sobrang daming tao po ang sumama sa prosesyon ng mahal na poong Nazareno. Sa pesta ng ating mahal na poong Nazareno, no? Alam nyo, kahapon pa lang kawan, pauwi ako. Nakita ko na yung mga tao, talagang tumatambay na sila sa mga damuhan diyan malapit sa Intramuros. Tapos naglalagay na lang sila ng higaan nila. Ganun nila pinapakita ang pagmamahal at pananampalataya nila at faith nila sa kanilang relihiyon, no? Kumbaga, sabi nga ng iba, dapat hindi na nila ginagawa yan. Dapat ginagawa nila yan. Di ba? May mga kanya-kanyang opinion, bad. Yun nga ang maganda doon. Nire-respeto natin ang bawat isa, no? Yun ang maganda doon, kawan, no? Maraming salamat sa mga kawan natin dyan na respeto at nagmamahal sa bawat isa, no? Yun ang maganda doon, no? And, yun mga kawan, no? Dami ko rin kaibigan na sumali ngayon sa prosesyon, no? Na grupo-grupo talaga. No, kasi hindi pa pwedeng ikaw lang mag-isa eh. Mahirap kawan kapag wala kang katulong. Pero ang maganda lang din diyan, pinapakita diyan kawan na yung pagkakaisa at papalakas ng pananampalataya ng iba, no? Anyway, kawan, wish ko lang sana safe po ang lahat, hindi po marami ang masaktan at ma-ospital, no? Sana gabayan po tayo lahat-lahat, no? Yan mga kawan. Happy Fiesta, mahal na poong Nazareno. Yan. At alaw rin sa mga kawan natin dyan na nakatutok ngayon sa iba't ibang lugar, mga kawan. Good afternoon. Kamusta mga kawan? No? Kamusta ang inyong afternoon? Okay na okay ba ang afternoon ninyo? Ngiti-ngiti naman kawan. Baka kulang ka naman sa ngiti dyan kawan, no? Huwag ka namang bad trip. Sabi nga daw nila, kung ang Lunes ay kailangan good vibes ka. Ngayong buong buwan na to, dapat good vibes ka kawan. Ipasok mo ng magaan ang buong taon na to, no? It's new beginning, kawan, ng taon na to. Baguhin natin ang mga attitude natin na pangit dati, no? Sa ngayong taon na to. Para naman makabawi-bawi ka naman kahit pa paano, no? Para kahit pa paano naman, babawasan ng mga bad trip sa'yo. Anyway mga kawan, speaking of bad trip, mababad trip ka rin kaya kawan sa ating pagkukwentuhan ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat mga kawan, hello muna sa ating mga listeners ngayon sa radio at syempre sa Facebook Live natin na nakatutok ngayon sa atin dito. At sa mga gustong mag-text, meron tayong text line 0998-9619-711. Yan po, mag-text lang kayo dyan mga kawan. Alam nyo kawan, bakit ko nasabing nakaka-bad trip? Ba't nakaka-bad trip kasi DJ Lil Vinci? No? Alam nyo, nakaka-bad trip lang kasi kawan, yung minagdidikta sa buhay ninyo minsan, no? What do you mean? DJ Lil Vinci, yung tipong magpapakasal ka na lang, may gusto pang mangilam. Di ba kahapon, usapan natin yung 299 na pesos na wedding ring, tas ngayon kasal na naman DJ Lil Vinci. Ito kasi kawan yan, may nagbahagi sa atin na isang kawan ng kanyang kwento about sa fixed marriage. No? Oh. Siyempre, hindi na bago sa pandinig ninyo kawan, no? Nagulat kayo, no? Hindi na bago sa pandinig niyo yan, yung fixed marriage na yan, no? Kumbaga,
hindi natin maiiwasan na may mga ganyan kultura silang kinasanayan, no? Pero eto kawan, hindi naman sila Chinese, hindi naman sila mga kapatid na Muslim, na mga kaibigan natin diyan. Hindi rin naman sila iba, no? Kumbaga Roman Katoliko sila. Romanong Katoliko sila kawan. Pero mayaman na pamilya, no? Both sides gusto silang i-fix marriage. Ang mahirap kasi kawan, minsan hindi mo naman gusto yung isang bagay pero dinidiktahan ka ng tao, di ba? Dumidikta sa'yo, di ba? Ang hirap nun eh. Hindi mo naman gusto yung ginagawa mo o hindi mo naman gusto yung tao na mamahalin mo pero pinipilit lang sa'yo para hindi masayang yung yaman ninyo, di ba? Ang hirap naman maging mayaman yan kapag diba? Ito kawan, ito. Nako, nagbahagi sa atin ngayon kung kahapon kawan ay speaking natin ay ang lalaki ang namomroblema dahil nagbigay siya ng 299 pesos daw na wedding ring. Ngayon, girl naman ang namomroblema ngayon dahil pinipilit siya sa kanyang best friend. Ito mahirap dyan. Yung mga best friend. Talaga to si best friend no? Talaga mga best friend talaga eh. Ito nga, pinipilit siya sa kanyang best friend. Siyempre, pag best friend, hindi lang best friend. Kumbaga yung tao na yon, yung best friend na pinifix marriage siya doon, pinipilit siya doon, kababata niya rin. Kumbaga, matalik na talaga magkaibigan itong pamilya na to. Both sides. And then, pinipilit sila. Dalawa na magpakasal. Siyempre, pabor na pabor doon sa lalaki. Tuwang-tuwa itong lalaki. Dahil may lihim, siyempre, palagi si best friend sa mga friend. Hindi, kadalasan kawan, ang lalaki ang nafo-fall kapag may best friend na babae at lalaki. Totoo yun. Hindi lagi ang babae ang nafo-fall. Minsan, yung babae, friend lang talaga ang touring. Pero ito, more than a friend ang gusto. Kaway-kaway dyan na more than a friend ang gusto sa kanyang best friend. Diba? Nako, pag-usapan natin to kawan, no? Ang ating topic for today sa ating ngayon Tuesday, Marites. Ngayong Martes. Naku, maganda yung ganito, no? Maganda yung pag-usapan to, no? Hirap din kasi talaga, totoo yun, no? Mahirap naman kasi talaga na diktahan ka sa iyong desisyon, lalo na sa pagpapakasal, no? Kumbaga, ang pagpapakasal kasi talagang malalim na pagsusuri mo yan sa isang tao na magiging kabiyak mo. At ang pagpapakasal ay magiging panghabang buhay yan. 'Di ba? Sabi nga ng matatanda, mas iniiyakan nga daw ang kinakasal kesa ang namamatay. Paano yun, di ba? Parang gulo yun, no? Hindi, kasi, alam nyo kawan, ang kinakasal daw, ang meaning naman kasi ng mga matatanda doon, ang kinakasal daw kasi kawan, nag-uumpisa pa lang daw yan ng buhay. Marami daw pagsubok na kakaharapin. Marami daw problema pang kakaharapin. Kaya minsan, nalulungkot daw ang mga magulang, no? Magugulang tuloy, no? Ang nasasabi natin. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Naku, naisip ko lang kaman Ito malikot kasi isip ko no? Napansin ko kawan, kapag may mga bingi, no, na mga lolo natin, no? Yung lolo at lola natin. Pansinin mo, bungangera ang asawa nung kabataan. Tingnan nyo, pansinin nyo kawan. Tama ba ako doon kawan? Tingin nyo kawan, tama ba yon yung aking naiisip? Na kapag bingi na ang lolo ninyo at mahina na ang tenga, o kaya lola nyo, bungangera yung partner nila. Diba? Isipin nyo, di ba?
Ay, joke lang, mga mahal ko yan, no? Mga mahal ko yung mga lolo at lola natin dyan, no? Ay, kasi ako, yung lola ko kasi, ang talas pa ng tenga, no? Yung lolo ko, ang hina na ng tenga. Hindi naman mapagkakaila. Yung lola ko kasi talaga, maingay. Joke lang. Joke lang. Shout out sa lola ko. Happy birthday. Speaking of lola, happy birthday. Nanay, I love you so much. Nako, bukas na birthday ng lola ko, no? I love you so much, nanay. Nanay Lourdes. Yan na. Na-segue ko yung Nanay Lourdes, ha. Yan, ha. I love you so much, Nanay. Happy birthday. Yan, ha. Nakasama ko ng mahabang panahon din yan, no? Si Nanay Lourdes natin. And syempre, kasama ko pa rin naman hanggang ngayon. Baka magtanong kayo, bakit? Wala na po ba siya? Buhay pa, mga kawan. Ako napakalakas pa, pati lolo ko, no? Ayan rin. Hello rin kay Tatay Carlos, I love you so much sa lolo ko, no, na nandyan ngayon sa bahay namin sa Cavite. I love you so much, Tatay. Yan, no, lagi manood ka lang dyan, sit back and relax. Patimpla ka ng kape dyan, no, sa mga tao dyan. Walang laban sa iyo mga tao dyan. Pero yung mga kawan, balik nga tayo sa ating kwentuhan, no? Ang sarap lang na ba, mga lola at lolo, no? Naaalala natin. Anyway, big shoutout muna sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dito sa Facebook Live natin, no? Hello po sa inyong lahat, sa mga naggagandahan at naggwagwapuhan nating listener ng 1FM. Hello po sa inyo! At hello rin, syempre, sa mga listeners natin sa radio habang bumabiyahe, namamasada, nasa bahay lang, nasa palengke, nasa kanilang tahanan, namamahinga, nakatambay, walang ginagawa, di ba? Ayan, Merry Tuesday po sa ating lahat ngayon. Sana pagpalain tayong lahat, no? Ayun nga, kawan. Sabi naman dito ng mga ibang kawan natin, basahin natin yung mga comment nila. Eto, sabi dito ng isang kawan natin, sabi niya, DJ Lubinsi, para sa akin, hindi po maganda ang fixed marriage. Kumbaga, hindi naman po natin madidiktahan o matuturuan ng puso natin kung sino ang gustong mahalin. Kung ang yaman lang din ang papahalagahan at hindi ang puso at nararamdaman ng tao, dapat hindi na lang nila pakialaman. Totoo yun, no? Ang ganda ng sinabi niyang linya na kung ang yaman lang din ang papahalagahan, hindi yung nararamdaman ng tao, hindi yung mismong tao, wag na lang din. Wow, big word, no? Ganda nyon, te! Ganda nyon. Nangangati ilong ko ngayon, no? Nangangati ilong ko ngayon. Hindi ko alam ba't nangangati ngayon ang ilong ko, no? Siguro may kiss ng litrato ko, no? O baka hindi lang ako gupit ng mga buhok dito sa ilong ko, ang haba. Hindi, nangangati ngayon dito sa may taas, dito banda, no? Pero anyway, kawan, sorry, excuse me lang, nangati lang, no? Eto nga, kawan, no? Balik tayo. Ang ganda ng sinabi ni Ate Girl, no? Na kung ang pera at kayamanan lang din ang pahahalagahan, wag na lang. Wag na lang. Totoo, alam nyo kawan, ako kung ako tatanungin ninyo, hindi rin ako sang-ayon sa fixed marriage. Kumbaga, mahirap ipilit ang sarili natin sa hindi nating gustong tao. At ang kasal, kawan, hindi lang naman yan kasal lang na kasal tayo okay na tayo safe na tayo, di na tayo maghihiwalay. Walang ganun Excuse me. Walang ganun, kawan. Kumbaga, ang kasal, kawan, habang buhay yan Hanggang sa hukay mo, di ba? Kasal ka, wala na nga yung partner mo, kasal ka pa rin, di ba? Alam mo yun, hindi biro yan, kawan. At ang hirap din sa mga tao na hindi naman sanay at hindi naman nila gusto yung fixed marriage. Tapos nandun sila sa kalagayan na yun. And nauunawaan ko si Ate Girl. No? Although na hindi naman siya nanghihingi sa atin
ng payo, sinishare niya lang din sa atin ang kanyang kwento. At nangihingi lang din siya siguro ng onting ano sa atin, no? Kaalamanan kung ano ba magiging reaksyon natin, kawan, doon sa fixed marriage na yan. Kumbaga, yung iba kasi nasa kultura na nila yan eh. 'Di ba? Kung ano man ang relihiyon nila, ano man ang lahi nila, ano man ang kanilang kinagisnan na kultura, 'di ba? Kanya-kanya yan eh. Kanya-kanya yan. Kumbaga, sa amin nga eh, sabi nga sa akin, ang pinakamahirap baguhin is yung nakagisnan na kultura ng isang tao. Mahirap yan baguhin, kawan. Kumbaga, kasi speaking of yaman, mahirap pakawalan basta-basta ang yaman, mapunta sa iba, di ba? May positive sila kasi na side dyan kung bakit nila ginagawa yon. And sa atin, hindi natin nauunawaan yon kasi magkaiba nga tayo ng paniniwala at kultura na ginagawa. So, rerespetuhin natin yun. Pero kung tayo, hihingian din tayo ng ating komento about dyan, siguro, hindi siya, kung ako nasa kalagayan, hindi ako gogo. Hindi. Mas masarap na piliin ko yung taong mamahalin ko talaga at mahal din ako at gusto ko siya at gusto niya rin ako. 'Di ba? Yun yung masarap dun eh. 'Di ba? 'Di ba nagkaroon nga ng debate? Anong gusto mo? Yung gusto ka o gusto mo? Gusto ko yung parehas namin yung gusto yung isa't isa. Mahirap kasi yung ako lang ang gumugusto. Baka hindi niya ako maunawaan. Di ba? That's yung point. What I mean is, kung magmamahal ka lang din, dapat yung kaya ka lang din unawain. Kasi kung kaya mo lang, ikaw lang ang umunawa ng umunawa, malulunod ka din. Kawan. Ang pag-ibig hindi lang lagi puro sakripisyo ng isang tao. Kailangan balanse yan, nagsasakripisyo. 'Di ba? Para maganda ang kinabukasan. Ganun yun, kawan eh. Ganun siya. And kung ako, kawan, at yung mga kawan natin, hindi din sila gusto na mag-fix marriage. Kumbaga, mahirap kasi, kawan, na hindi mo gusto yung tao. Although na kahit sabihin mo nandun tayo sa part na kababata mo siya, best friend mo siya, pero may boundary kasi yan eh. Kababata kita, best friend kita, pero hanggang dun lang. At yun din ang gustong ipahatid ng ating kakwentuhan ngayon, na hanggang doon lang yung taong pinipilit sa kanya. Lil Vinci May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Gusto ko muna kamustahin lahat ng mga kawan natin dyan sa Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi. No, mga kawan. At syempre mga kawan sa mga Cebu, taga Cebu dyan. No, sinulog, di ba? May magsisinulog. Sa mga taga Cebu po dyan, nandyan po ang 1FM social media team on January 16. Dyan po sa Cebu. Kita-kits po tayo dyan, mga kawan. Nandyan po kami sa sinulog ang 1FM. And I hope na mga kawan natin, listeners dito, nandyan din. At makasama at makabanding po namin kayo. Yan. Mga kawan kita-kits tayo dyan, mga kawan. Nandyan po kami. At syempre, para lagi kang updated, kawan, sa mga content namin, punta ka lang po sa 1FM Facebook page. And also, we have Instagram account, TikTok account, Twitter account, and YouTube page, no? So, follow ka lang dyan, 1FM. And, nako, mag-15,000 na po tayong followers dito sa 1FM. Nako, thank you, Lord! Yun yung the best dun, kawan, eh, no? Yun yung the best dun, kawan. Yun yung solid dun. Congratulations po sa ating lahat, no, sa pagsuporta at pagmamahal ninyo. No, tuloy-tuloy lang po sana ang pag-follow ninyo at pagsuporta at pagmamahal.
And syempre kawan sa mga hindi pa daw nabibigyan ng prize sa 1FM, contact lang kayo kawan, contact nyo lang, tapos yung mga screenshot nyo sa akin, di ba nagpapa-screenshot naman ako sa inyo, isend nyo lang sa kanila, may mag-aasikaso po niyan. So, ifa-follow up ko din kung hindi pa nakiklaim yung prize nyo. Basta may screenshot kayo, alam nyo kung ano yung napanalunan ninyo. Nagpapa-screenshot naman po ako eh. So, dapat may screenshot kayo and then send nyo lang po sa kanila para mapadala na po sa inyo. No, mga kawan, yun. Maraming salamat. Yan, ifa-follow up ko din yan sa kanila, mga kawan. Maraming salamat and I love you so much, mga kawan. Oh, nag-text na yung mga kawan natin, yung mga ibang kawan natin nagpumunta dito. DJ Lil Vinci, kamusta ka na? Nandito kami ngayon sa Quiapo. Nako, napakadaming tao. Sana madalaw ka namin, no? Bukas, pwede ako kung mag-stay pa rin kayo dito mga kawan ko ha. Bukas pwede ho ako ha. Yan, para hindi kayo maabala ngayon at magawa nyo muna po. May mga bumiyahe kasi kawan, taga Tarlac, taga Lucena ng mga listeners natin. Meron pa nga taga Tacloban, kawan, grabe, lalayo nila na maikipagkita dito, gustong pumunta. Sabi ko, sige, walang problema, pero tapusin nyo muna, humahawak muna kayo sa gusto nyong hawakan at gawin ngayong araw nito, no? Na poong Nazareno, parada kasi ngayon eh. Yun, wala nga rin signal yung phone ko, pero messenger lang sila mga kawan. Yan, no? Anyway, mga kawan, muli tayo nga nagbabalik sa ating kwentuhan, no? At may mga nag-share dito, ha. Hello sa inyo, Direct Yan Tayo TV, Just Lifers at Lifers Community, sila Tita Grace, sila Nanay Dulce, sila Abby, yan, no? Sila Acre Shalsi, Mami. Hello po sa inyo. At syempre sa mga iba pa natin mga kawan na lagi nakatutok sa atin dito sa kwentuhan, no? Ayan. At syempre mga kawan, eto na nga. Alam nyo kawan, kung ako lang din, no, nandun sa sitwasyon na yun, mahirap talaga na ipilit mo ang sarili mo sa hindi mo namang gustong tao. Diba? Ang hirap na ipilit mo yung mga bagay-bagay na alam mo naman hindi rin magiging mabuti ang kinabukasan at kakalabasan nito. Yung iba, nagiging goods. Yung iba, nagiging maganda ang resulta. Pero hindi sa lahat ng tao bagay yung ganun. Diba? Alam nyo, ang pinakamasarap na ibibigay natin sa mga anak natin ay yung kalayaan na magdesisyon sa bagay na alam mo naman na hindi siya mapapahamak. Diba? Alam mo, hindi naman masama na gumabay at magbigay ng suggestion o magbigay ng payo sa mga anak natin. Ngunit, alam mo yun, taga-guide lang tayo eh. Taga-guide lang tayo. Kumbaga bilang isang magulang, tayo lang magiging guide. Hindi natin siya pwedeng gawin mo to, eto gawin mo. Diba? Hindi pwede eh. Kasi at the end of the day, sino ba sisisihin niya? Sarili niya, hindi naman ikaw. Diba? And sisisihin niya yung sarili niya na yun, ba't hindi kita sinunod? Ba't sumunod ako sa iba? At magiging mas mabigat sa buhay niya yun. Alam niyo kawan, ang masarap bilang isang magulang is yung mag-guide natin sila sa talagang gusto nilang gawin. Kaya nga, di ba, kailangan may connection, may pag-uusap bilang magulang. No? Bilang magulang, kinakausap mo yung mga anak natin, di ba? Kinakausap mo yung anak nyo. Di ba na, ano bang gusto mo sa buhay? Ano bang gusto mong maging partner? Ngayon, ganito kasi gusto ko mapangasawa, ganito gusto ko. Ngayon, ikaw magiging guide. Nak, ganito yan. Anak, ganito yan. Pero nasa desisyon mo yan, ha? Kung ano maging desisyon mo, nasa sa'yo yan. Mahirap kasi kawan na tayo pasisihin ng mga bata ngayon. Diba? Ikaw pasisihin ng anak mo ngayon. Ikaw pasisihin, di ba, ng 11 years old, 10 years old, 12 years old, sinisisi magulang nila dahil, Mama, mali ka naman ng turo sa akin eh. Ako tama. Di ba, nakakaano yun eh. Di ba? Mas masakit na yung, mas matanda na yung anak mo, sinisisi ka dahil ikaw ang nagdesisyon ng ganun sa buhay niya. Di ba?
guide lang talaga ang magulang sa mga bata. And sana naman sa mga bata naman, makinig din kayo sa magulang nyo kung tama naman at hindi naman kayo mapapasama. 'Di ba? Kasi maganda yan connection. Kailangan yung may connection kayo sa bawat isa bilang anak at bilang magulang. 'Di ba? Yun ang maganda doon. Anyway mga kawan, kung ako lang din, ulitin ko, kung ako lang din, susundin ko ang puso ko. Magkamatayan na susundin ko ang puso ko. Dahil wala namang ibang sasaya at wala rin naman din magdadala ng sakit, kundi ako lang din. Kumbaga ganun lang din sa kawan natin. Kung ipipilit niya yon na hindi siya masaya, ang magdadala lang din ng hirap at sakit, siya lang din. Pero kung ipipilit niya rin din na ayaw niya yon, ang magiging masaya lang din, hindi naman yung magulang niya, siya lang din. Pero minsan, may mga tao kasi, ang kaligayahan nila, yung kaligayahan ng magulang nila. Nakikits niyo ako doon? May mga anak kayo na gano'n, na ang kaligayahan ko yung kaligayahan mo. Kaya susundin kita. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Gusto ko munang i-shoutout ang lahat ng mga kawan natin na ngayon na nasa mahal na poong Nazareno, no? Nuestro Padre, no? Jesus Nazareno, no? Yun nga yung nasa awitin, no? Ingat po kayo dyan, naway gabayan po kayo ng ating Panginoon. Ingat and God bless you mga kawan. At syempre, sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa kanilang tahanan, palengke, trabaho, nagmamaneho, nasa opisina. Good afternoon sa inyo mga kawan at I hope na enjoy nyo po ang magagandang music namin. At syempre, ang aming live streaming, no mga kawan. Yun At nako, kapag may mga kwento ka rin kawan na gustong ibahagi, pwede ka mag-comment dito or pwede mo akong i-DM sa aking Lil Vinci account. Diba? Sa mga napagbigyan na po na isang beses, after ilang weeks naman, no? Bago ulit kayo nga mapagbigyan ng panibagong kwento para mabigyan natin ng pag-asa na mabasa din ang kwento, no? Pag-usapan din natin ang mga kwentong binabahagi ng mga kawan nating iba. No? And syempre, kapag wala kang Facebook page at nakikinig ka sa radyo ngayon, no? Nahihirapan ka mag-send sa akin ng iyong kwento dahil nahihiya ka, pwede ka mag-text sa 0998-9619711. Pag-usapan natin niya mga kawan at baka ikaw na ang mapili kong mapagkwentuhan at mabahagi rin ng mga kawan natin ang kanilang thoughts, no? Ang kanilang mga nasa puso na payo. No mga kawan. At syempre, hello rin sa mga listeners natin ngayon na nakatutok pa rin at nagstay pa rin mga kawan. Maraming salamat. I love you so much. Ayan lang kawan. Tutok lang lagi. Dito lang yan. Syempre sa pinaka kwentuhan ng bayan. At tumutok din kayo kawan sa susunod na programa po at i-follow nyo na rin po ang mga social media account pala kawan ng 1FM, 1FM Lucena, 1FM Tacloban at syempre ang mga iba pa po namin na Facebook page. And meron rin po kaming mga kawan na programa from Lucena, si Mama Bea. Susunod na po sa akin yan. At syempre ang susunod pa nan sa akin sa From Tacloban ay syempre ang aking kaibigan na si Juan Miguel. Yan. Hello, big shoutout sa inyo mga lahat, kawan. And God bless you. Muli, maraming salamat. Ako po si Lil Vinci na lagi nagsasabi sa inyo sa bawat awitin na napapakinggan ninyo, meron tayong kwentong mapaghuhugutan. Kaya mga kawan, paalam and God bless you. Kwento na! Kasama ang iyong chinito boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwento na!